Muling nagpaalala ang DILG sa mga pulis na maging neutral sa papalapit na Hatol ng Bayan 2025. Pinag-aaralan na rin ng DILG ang paglipat ng Bureau of Jail Management and Penology sa ilalim ng Department of Justice. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Sa unang pagkakataon, mula nang italagang kalihim ng Department of Interior and Local Government, bumisita si Secretary Junvic Remulla sa Cebu. Isang arrival honors ang iginawad sa kanya ng Police Regional Office 7 kasama ang mga personnel ng BJMP at BFP. Iprinisenta ng Central Visayas Police kay Remulla ang mga nakumpiskang loose firearms mula October 1, 2024 hanggang February 3, 2025 na aabot sa mahigit 1,400. Lagi nga pong sinasabi ni RD, yung isang baril na makuha natin, makakapagligtas siya ng 5 buhay. So ibig sabihin, sa dami ng armas na nandiyan po na ipinresent nila kanina, maraming buhay po yung maliligtas at makakatulong po ito para ma-ensure po natin ng isang mapayapa at matagumpay po na eleksyon. Pinaalalahanan naman ni Remulla ang mga PNP personnel na walang dapat kampihan na kandidato sa nalalapit na midterm elections. Kailangan ding buwagin ang mga private armed groups. Well, number one, dismantle all the private armed groups. Number two, walang kakampihan. Hindi sila pwede mag-function as a private army ng mga politiko. They have to stay neutral, they have to stay professional. Ibinunyag naman ni Remulla na may pag-uusap na sa paglipat ng BJMP sa ilalim ng Department of Justice. May discussions ngayon ng BNGMP, the President already agreed, but it's in the process na ang BJMP ay lilipat na sa Department of Justice para iisa na ng corrections department natin. Ngayon kasi dalawa Bureau of Corrections and the DOJ pagka BJMP. And it doesn't make sense na dalawang departments na may hawak. Isang closed-door command conference naman ang dinaluhan ng kalihim. Kasama rito ang mga matataas na opisyal ng law enforcement agencies sa Central Visayas. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.